ang ating pong titulo ng ating pong pag-aaralan ngayong umaga ay yung tinatawag na The Power of a Pure Life. Sabihin nga po natin, pag sinabi pong power, may power. Sige po, title po natin, The Power of a Pure Life. Gift given in the name of Jesus. Amen. Huwag po kayong aantukin dahil may ibibigay sa atin ng ating pong Panginoon at may revelasyon siya sa buhay ng bawat isa. Alam po natin na ang Diyos ay makapangyarihan, kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. At yung ating mga tenga na minsan ay nanghihina, kaya niya pong palakasin. Amen po ba? Wala pong mahirap sa ating pong Panginoon. Sabi po niya dito po sa ating pong pag-aaral sa Romans chapter 12 verse 1 to 2, isama na po natin yung 3. Sabi niya, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Iyalay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon, sabi niya, sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya, at talagang ganap. Sama ko na po yung verse 3, wala po dyan. Dahil sa kaloob ng Diyos sa atin, sinabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ng higit sa nararapat ang inyong sarili. Sa halip, pakalimiin ninyo ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Purihin po ang ating pong Panginoon. Sabi dito, ngayon po sa ating pong mga buhay, yung salitang purity, madalas pakiramdam natin ay bawal yung ganito, bawal yung ganyan, bawal yan, puro no trespassing. Parang lahat bawal, ano? Pero sa Bible, purity ay hindi tungkol sa mga bagay na nami-miss out mo, tungkol ito sa kung para kanino ka ine-exclude. Sinulatan tayo ni Paul ang mga taga-Roma na nabubuhay sa mundong sobrang gulo at puno ng tukso. Totoo naman po, minsan yung tukso, yung awit, ano? Paano kang lalayuan ng cellphone mo? Ikaw nga ang kumakaparito kapag ka ikaw ay natutulog. I-alarm mo, papatayin mo din naman. Diba? Para maaga kang magising. So minsan, hindi naman minsan, madalas nasa atin nga yun. Inuuna pa natin yung minsan yung cellphone kesa sa Bible. Kailan pa naging Bible ang cellphone, hindi naman yung pwedeng mangyari. Pwede doon, nakasulat doon. Kaya nga sabi niya, parang sa atin lang din ngayon, ang point ni Paul, ang purity ay hindi lang basta moral goal. Ito ang pinaka-the best nating paraan ng pagsamba. Ito yung tinatawag na great exchange. Pinapalit natin yung panandaliang sarap ng mundo para sa habang buhay na presensya ng ating pong Panginoon. Totoo naman po, kapag tayo ay mayroong mga mahahalagang bagay. Sino po yung mahilig sa branded rito? Siyempre, pag branded, made in ano ba yan? Diba? Mahilig tayo sa branded. Ako naisip ko noon, anin ko naman yung branded, mahal na bag, wala man laman. Pwede na kahit local, basta maraming laman. Mas masarap pa siguro kung nagkakagulo yung laman. Diba? Laman ng pagpapala sa loob ng iyong bag. Di po ba? So, sa ating pong mga buhay, mahalaga kung ano yung laman ng ating pong puso. Kaysa dyan sa ating outward appearance. Makikita po natin minsan ang taong ngumingiti pero yung loob niya puno-puno ng pighati. Pero hindi po yun maitatago. Kahit anong pulbos ang ilagay mo, lalabas at lalabas yan sa iyong mga ngiti. Amen po ba? Bakit ba naman kasi ang Kristiyano walang nilalangang pangit kundi panay gwapo at magaganda ang mga anak ng Lord? Amen? Pumalakpak po tayong lahat. Tayo pong lahat yun. Totoo naman, di ba? We are the made of hand. Sabi nga ng Panginoon, nandun po yan sa Psalms 113, verse 3 and 4. Lahat naman tayo talaga. 139, lagi tayong pinapaalalahanan ng Panginoon. Tayo ay kanyang mga anak. Bukod sa kanyang mga anak, tayo pa ay pinili. Bukod tayo sa pinili, binigyan tayo ng kapangyarihan to destroy all the works, the wiles of the devil in all aspect of our life.
Binigyan niya rin tayo ng endowed power from on high na pwede mong magamit araw-araw sa iyong buhay upang hindi ka maging talunan sa iyong buhay pananampalataya. So sabi dito, number 1, the power of a pure life, the altar of purity, the body as a sacrifice. Sabi niya rito, di ba sabi niya, kaya nga isang buhay na handog, a living sacrifice, dahil ang mga Kristiyano ay ang bagong bayan ng Diyos. Dapat nating ihandog ang ating mga katawan, lahat ng ating pagkatao that we are, as a living sacrifice each day. Sabi niya, each day to God, hindi lang to every Sunday. Hindi lang lamang to kada may makakakita sa iyo. Ang sabi rito, araw-araw nating ihahandog ang ating pong buhay sa ating pong Panginoon. Pagising mo pa lang sa umaga, ibang klase na ang iyong nasa isip. Walang iba kundi si Jesus. Amen? May kanta po niyan. Mamaya po, kakantahin natin yan. Kaya nga po sa ating pong mga buhay, gusto po ni Paul na ialay natin ang ating pong mga pisikal na katawan. Ang purity ay hindi lang good thoughts. Ito ay kung paano mo ginagamit ang mga mata mo, kamay mo, at mga pangarap mo. Good thoughts. Ibig sabihin, mga positibong kaisipan sa katatagan, sa pananampalataya at pananatili ng pag-iisip na may pag-asa sa kabila ng mga hamon sa buhay. Kaya mong pagtagumpayan ang mga pagsubok sa iyong buhay nang hindi ka lumalaban. We are more than conqueror. Amen? Pag sinabing conqueror, hindi conqueror. Conqueror. Hindi po ba? Pag conqueror, matapang, matikas, maligsi, may buhay. Ibig sabihin, isa pa, matagumpay. Amen po ba? We are more than conqueror. Amen? Ganyan po tayo. Nasaan po yan? Nasa salita po ng Lord sa Romans chapter 8 verse 37. Kaya nga, conqueror nasasaad dyan sa Romans chapter 8 verse 37. Pagyakap sa pasasalamat sa Panginoon. Mga kapatid, ang mga mata mo, paano mo to ginagamit? Yung lente ng mga mata mo, paano mo to ginagamit? Iyan ba ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon? O ang iyong mga mata ay punong-puno ng alikabok na nakakapuwing? Sabi nga, walang nakakapuwing na malaking bagay. Ang nakakapuwing ay ang maliliit na bagay. Paano mo tinitingin ang lente ng iyong mga mata ngayong ikaw ay Kristiyano na? Dapat iba ka ng tumingin. Dapat hindi duling. Pag duling kasi malayo ang tingin, nakikipag-usap, iba ang kaharap. Di po ba? So maganda po na tayo kapag tumingin, gagamitin natin ang ating mga mata sa linaw ng lente na sinasabi ng salita ng ating pong Panginoon. Kagaya nga po nung nabanggit ko sa inyo kanina, nung nagtitinda po ako isang araw at pinagmasdan ko yung barbecue ko, sabi ng Lord, malungkot yung paninda mo. Malungkot? Paano ba Lord pinasasaya? Nilagay niya sa isip ko kung anong dapat gawin. So sabi niya, yung sinaing nyo, hindi masarap, pasarapin mo. Magsaing ka, nagsaing ako. Sabi ko, Lord, iba nga kapag pinagkalaubang ka ng kapangyarihan ng Banal Santong Espiritu, simpleng bagay, kaya mo tong pasarapin, kaya mo tong bigyan ng buhay. Amen? Bakit? Yung buhay na kakainon, masasarapan. Amen po ba? Tandaan niyo po, walang mahirap na bagay sa Panginoon. Nandiyan po yan sa Kanya pong mga salita. Yung iyo namang mga kamay, paano mo to ginagamit? Di po ba? Yung isa nag-unab ng bigas. Unab, sa amin po ba unab sa Tagalog? Naghugas ng bigas, parehas lang naman yung nagbilang kami. Ilang beses mo inunaban yung bigas? The same din. Bakit di masarap ang sinaing mo? Di ko nga alam, ma'am, bakit di masarap eh. Bakit pag sinaing mo, ma'am, masarap, kinakain namin patututong, ba't kami, pagka nagsasaing, hindi masarap? Iba po ang kapangyarihan ng Panginoon kapag sumasama sa iyo sa lahat ng iyong ginagawa, ng iyong mga kamay. Amen? Sabi ng Panginoon, ibe-bless niya lahat ang gawa ng iyong mga kamay. You have given the ability to get well. Deuteronomy chapter 28 verse 2. Kaya po yung mga kamay na yan, paggamit nyo po yan sa Panginoon, wala pong mahirap. Lahat ng lutuin nyo masarap. Lahat ng titigan nyo, talagang maaakit. Yung mga gutom,
tiyak na makakakain ng marami. Iba ayaw nyo, lulusog, di po ba? So, sa pagpapatuloy po, at yung mga pangarap mo, yung pangarap mo ba, made in Jesus' name? Di po ba? Pangarap ko ba, made in Jesus' name ba yan? Mamaya po, pag-isipan niyong mabuti kung ano yan. So, sa pagpapatuloy po, sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20, makibasa po kayo sa akin, hindi ba din nyo alam, ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan, verse 20, sapagkat binili na kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Panginoon. So sa ating pong mga katawan, ito ay templo ng Banal na Santong Espiritu. Sa makatuwid, pag-aari ito ng ating pong Panginoong Hesus. Binili ng Diyos ang ating katawan at espiritu ng pananampalataya. Example, kapag ikaw ay may biniling bahay, pag binili mo, sa'yo na ba yon? Oo naman, ikaw yung bumili. Sino mang may karapatang tumira? O, ikaw, kasi ikaw na yung bumili. Ikaw at ako ay binili na ng ating Panginoong Hesus. Sino dapat ang naninirahan sa iyo at sa akin? Lakasan niyo po. Sabi ni Satan, hina mo, nahihiya ka, no? O, di ba? Dapat may boldness din kayo sa pagmamalaki sa ating pong Panginoon. Baka naman mamaya, Kristiyano ka na, hindi pa nahahalata. Sabi nung katabi mo, Kristiyano ka ba? Hindi naman halata eh. Maganda kapag sinabi, ano relihiyon mo? Kristiyano ka pala. Halatang halata na si Kristo ay nasa iyo. Amen! Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Minsan ang tao, mahihiyaing magsalita ng totoo at tama. Yung iba, malakas ang loob, malakas ang boses na magsalita ng mali. Ang mga Kristiyano, dapat matapang at malakas ang loob magsabi ng tama at katotohanan at salita ng Lord. Amen po ba? Ganyan po dapat tayong mga Kristiyano. Hindi tayo dapat tameme. Tayo ay makapangyarihan dahil binigyan tayo ng authority ng ating pong Panginoon. Imagine mo, pag pinag-pray mo, gumagaling, nag-aral ka ba ng doktor? Di naman, di ba? Napapalayas mo yung demonyo, ano, wala ka namang anting-anting. Ano ang meron ka? Ikaw ay made in Jesus' name. Di po ba? Sabihin nyo nga po sa sarili nyo, I am made in Jesus' name. Magre-rema po yan sa inyong mga buhay. Kaya yung quality niyan, ano? So sabi nga, kapag may binili kang bahay, ikaw na yung may-ari nito. Di na to pag-aari, di na po natin pag-aari ang ating pong katawan. Kaya paalala sa bawat isa, maging masigasig tayo sa pag-aalala na ang ating katawan ay pag-aari ng ating pong Panginoon. Binili ng kanyang anak at tinitirhan ng kanyang espiritu. Natatandaan ko po dati, no? Nung pinag-aaralan namin. Sabi niya, ang salita doon ng Lord ay ganito. Bibisita sa'yo ang isa, dalawa, tatlo, sabi pa, sa'yo na ako titira. Anong gagawin mo ngayon? Tatlo na ang maninirahan sa'yo. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Saan mo siya ngayon dadalhin? Paano mo siya ngayon ititreat araw-araw? Sa'yo na maninirahan, okay lang sana kung isang araw lang, ano? Pagka dyan na sa'yo maninirahan, yan na yung question sa ating pong mga buhay. Kaya nga sabi, glorify God in your body and in your spirit. Do not, sabi niya, huwag ibigay ang iyong sarili sa immoralidad at anumang uri ng kasalanan. Kapag daw po, hindi naman sinasabing common immoralidad, yung ibig sabihin ay yung isang bagay. Sabi nga sa mga buhay binata, buhay dalaga, huwag mong gawing basurahan ang iyong katawan. Amen po ba? Mapakainam po ng ating pong mga katawan. Paano sabi niya? Paano kung nagkamali na? Magsimula ka ngayon. Tapos na yung kahapon eh. Kanina nga, tapos na yung first service, ano? Second service na tayo ngayon. Tapos na yung 9 o'clock, 10 o'clock na ngayon. So sabi niya, kung ano tayo ngayon, dito tayo magsimula.
Dahil ang Panginoon, siya ay Diyos na laging mayroong pagkakataon na ibinibigay sa ating pong mga buhay. Amen? Mas maganda po kung matino tayo ngayon, mas lalo tayong titino. Di po ba? Totoo naman, ganun ang Kristiyano. Pabago ng pabago, pabuti ng pabuti. Dagdagan natin. Payaman ng payaman. Gusto niyo yon? Gusto rin ng Lord yon. Lagi niyo po yung babanggitin. O gusto niyo, Lord, pagawain mo yung mga pera namin sa bulsa. Para nun, ibigay niyo sa mga nangangailangan. Kasi sabi nung isa, bigay mo na ako sa kanya. O di po ba? Meron po mga pagkakataong ganyan. So napakabuti po ng ating pong Panginoon. Kaya nga sabi, huwag mong gawing basurahan ng iyong katawan o tampulan ng maruruming nasa. Napakabilis po na sa ating pong mga buhay may mga ganong pagkakataon. May tanong po ako sa ating pong kalagitnaan. Sino po ang mahilig sa branded na gamit? So kung meron pong mahilig na gamit, syempre pag original, ang katwiran natin, matibay, matagal mong gagamitin, ako po ay may katwiran doon. Kung branded ang damit mo, bakit? Di ba tinatablan niya ng ngipin ng ipis? Kung branded, titingnan ba ng ipis, di kita pwedeng kagatin at butasin, branded ka. Di naman po ganon, di po ba? So pag original ba? Original itong damit ko. Dito tinatabla ng ngipin ng ipis. Hindi yun totoo. So kung titingnan po natin sa ating pong kalagitnaan, tayo po ay signature. Signature po ng ating pong Panginoong Hesus. Tayo po ay may kamahalan baga. Amen po ba? Maraming mga bagay na mahal. Bag, shoes, etc. Kapatid, mas pinakamahal ka pa sa lahat ng yan. Dahil ang binambayad sa iyo ay walang iba kundi ang kaysa isang bugtong na anak ng Diyos na magmula sa kalangitan na buhay pagkaraan ng 3 araw. Amen po ba? Mas branded. Pag nakita mong made in ganito, medyo maganda to, branded. Pinagyayabang mo pa. Di ba mas magandang ipagyabang? I am made in Jesus' name. Di po ba? Pag sinabi mong I am made in Jesus' name, ibang klaseng kang tumingin. Ibang klaseng gumawa ang iyong mga kamay. Pag ginawa ng iyong mga kamay, pag binitiwan mo ayos, hindi na unuulit ng iba. Ganyan po yung mga klaseng gawa. Made in Jesus' name. Kapag inawit mo yung kanta, yung awit sa Panginoon, tuwan-tuwa ka. Di po ba? Ako po ay nagme-meditate po ako ng salita ng Lord habang nagluluto ako. Napapasayaw po ako. Sabi ko, may CCTV nga pala rito. Baka makita ko ng mga tauhan ko. Akala ko ano ginagawa ko. Wala namang boses, di ba? Sabi ko, buti na lang. Walang CCTV doon sa kusina. Kundi makikita nila kung nag-i-indak doon. Sino ba naman hindi mapapaindak? Sabi doon sa awit. Pagkagising sa umaga, ikaw, Jesus, ang nasa isip. Di ba? Pagka ganun yung awit mo, talaga namang mapapainda ka. Mano kung may makakita sa yung iba. Ginagawa mo naman to sa Diyos mong lumikha sa'yo. Tama naman na siya yung bigyan mo at pag-alaya ng pinakamainam, di ba? Tama din na siya yung isipin mo nang wagas sa iyong buhay. Hindi yung boyfriend o girlfriend na minamahal mo, iiwan ka rin yan. Di po ba? Ba't po kayo natawa? Wala namang permanente dito di ba? Lalo pang mahirap gisingin yung taong gising. Kasi gising nga yun. Bakit di ka iiwan? Bakit may kanya-kanya tayong destinasyon ng buhay? Sa Panginoong Hesus, una-una tayo. Di po ba? Kaya tiyak na iiwanan ka rin yan. Kaya nga dapat, ang focus mo sa yung mandalalang. Hindi dun sa mga nilalang. Para di ka masaktan. Tama po ba? Amen. So sabi nga, sa ating pong pagpapatuloy, mas mahal ka pa sa mga branded na mga bagay. Sinabi ng ating Panginoong Hesus, gusto niya yan dahil sa ating pong mga buhay, siya yung ating manglalalang. Kung kasama mo kaya si Jesus na naglalakad sa loob ng 24 hours, saang lugar pinakamaiilang mo siyang isama? Aling kwarto sa buhay mo ang itatago mo sa Kanya? Masarap po yung lantaran, masarap po mabuhay ng totoo na walang itinatago sa ating pong Diyos. At kahit naman di natin itago, alam naman ng ating pong Panginoon yon. Tama po ba? Kaya mas masarap pong mabuhay ng lantaran. Bakit po? Number 2, yung pinag-uusapan natin, the power of a pure life
The battle for the mind. Transformation versus conformity. Conformity, sabi niya, yung transformation ng kaisipan, ibig sabihin dito, kapag na-transform ang iyong kaisipan, matino at totoo dapat ang iyong iniisip. Yung tinatawag ito na transformation, panloob na pagbabago ng pagkatao. Pag sinabing conformity, pagsang-ayon sa pamantayan ng mundong ito. Kaya nga, ang sabi niya sa atin, huwag umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ang kalooban ng Diyos. Ang purity ay nananalo o natatalo sa kaisipan. Kapag tayo ay nag-conform, para tayong kamilyon. Ano yung kamilyon? Hunyango. Kung anong kulay. Nakakita po ako noon, hinabol ko nga, hindi ko naibutan Mabilis pala yon. Pag dumapo dun sa puno, kulay brown siya. Pag pumunta sa may dahon, kulay berde siya. Kaya minsan, hindi mo na siya makilala. Magkamukha na. Tayo po, dapat hindi ganun. Pag napalibot ka sa unbeliever, nakikiayon ka na sa kanilang mga kwentuhan at usapan. Kapatid, umiwas ka doon. Doon po sa multi ay may basar po kami, So may mga kumakanta, pwede raw makijam. Nakijam po ako. Inawit ko po yung awit ni Pastor Joey. Yung awit ni Pastor Joey na hindi nalalayo. Valentine's. Na araw ng mga puso nila So, kumanta ko ngayon, sabi ko parang di nila naiintindihan yung kanta ko. Di nila nararamdaman. Binasa ko ngayon, pinaliwanag ko. Sabi ko, ang pinakamainam awitan ay walang iba, kundi ang Panginoon na may likha ng ating buhay at nakakaalam ng ating pong mga puso. Tayo lang ang lumalayo, hindi lumalayo ang Diyos sa atin. So, in-explain ko sa kanila yung ibig sabihin ng kanta. Kala nyo po, mayayaman sila, pero kulang sila spiritually. Bawat isa po sa kanila, pagbaba ko, lumapit sila, sabi nila, naiyak naman kami dyan sa kanta na yan. Ano bang kanta yan? Sabi ko, di nalalayo. Saan? Sa Panginoon, tayo lang po ang lumalayo sa Lord, hindi ang Diyos ang lumalayo sa atin. Dahil ang Diyos, gayon na lamang ang pagmamahal niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Isa pa, nakijam po uli ako. Inawit ko yung goodness of God. May tumawag sa akin, sabi niya, di ka nga rito. Sabi niya, ano ba yung kinanta mo na yun? Anong title? Hanapin ko. Kasi ngayon ko lang napakinggan. Pwede niyo pong gawin yon. Talagang ilalantad mo yung ilaw mo at pagiging asin mo sa harap ng maraming taong hindi nakakakilala sa Panginoon. Bakit? Dapat matapang kang umawit para sa Panginoon. Amen? Hindi yung malakas pa yung boses mo sa awiting sa mundo. Dapat mas malakas ang boses mo para sa Panginoon na inaawit mo. Amen? Bakit po? Tatagos yun sa mga puso nila. At sila po ay mga naluhat unbeliever. Sabi niya, na-encourage naman kami dun sa kanta na yun. Paano nga, hindi sila nakakarinig nun. Kaya nga tayo nandito para iparinig natin sa kanila, lalo't higit ang salita ng ating pong Panginoon. Amen po ba? Why? Because we are made in Jesus' name. Di po ba? So sa pagpapatuloy po ng ating pong pag-aaral, sabi nga, ang purity ay nananalo o natatalo sa kaisipan kapag tayo ay nag-confirm para tayo mga kamilyon, yun nga mga hinyango. Sumasabay lang sa kulay ng mundong madumi. Pero kapag nag-transform ka, nababago tayo mula sa ating kalooban. Kaya nga sabi niya, kung ano ang mabuti at nakakalugod sa kanya at talagang ganap, paano mo naman malalaman na nabago na ang iyong pag-iisip at ito ang plano ng Diyos para sa iyong buhay? Sabi niya, dinala po ako ng Diyos dito, dadaling ko rin po kayo. Kung papayag kayo. Pero tiyak, papayag kayo, wala kayong magagawa. Dito kayo sa loob ng session hall ng church So, dadalhin po tayo ng Panginoon. Sabi niya rito, at sigurado rin tayo na ito ay kalooban ng Diyos para sa atin. Tanda ng isang nabagong pag-iisip. Mayroon po ba kayong naaalala na paano kayo mag-isip dati? O advance kayong mag-isip? Sabi nga, nagpa-check up, may nakaparaw bukol, sabi nga ni Pastor Joey, dinesisyonan niya, na cancer yun, naging doktor na siya sa sarili niya. Di pa naman pala nagpapa-check up. Minsan ganun tayo mag-isip, sumakit ang ulo, binigyan niya ng kahulugan, di naman siya doktor. Di ba? Ganyan si Satanas, advance mag-isip. Ang tanda raw ng isang nabagong pag-iisip ay ito,
Hindi nagsasabi na kung ano ang makukuha mo, kundi ano ang maibibigay mo. Yan ka na ngayon. Yung nagbago ang isip, ganyan ka na. Pupunta ka sa isang okasyon. Ano kaya yung maite-take home ko doon? Iniisip agad yung pagsasharon, hindi pa nakakapunta. Di ba? At may dala pang bag at hindi makadala pag-uwi. Sabihin sa'yo, pagkain ng aso, pagkain naman talaga ng tao. Ano naman ang sama? Di ba? So, minsan po tayo ganun Masarap po yung magsabi ng totoo. Kaya nga sabi, hindi nagsasabi anong makukuha ko, kundi ano ang maibibigay ko. Hindi hinahangad na itaas ang kanyang sarili. Sa modernong kultura ngayon, lahat ay gusto ay maging boss. Siya yung paglilingkuran. Pero hindi ganon sa ating pong Panginoon. Nasa isip mo ba ngayon, kung ikaw, sa pangakapanahunan ngayon at ikaw ay nakaupo dyan? Ito po, ma-encounter po natin ang ating pong Panginoon dito. Nasa isip mo ba, ang kaloob ng Diyos ay nakalagay at nakaayos sa mga istante at ang pinakamagandang regalo ay nasa pinakataas ng istante? Sasagot po tayo sa isip, saan inilalagay ang pinakamagandang regalo? Sa itaas o sa ibaba? Sasagot po tayo sa isip lang at makukuha po natin yung sagot ngayon ding umaga. Huwag po kayo mag-alala, ibibigay rin ang sagot sa inyo. Saan inilalagay ang pinakamaganda at pinakamahal na regalo? Sa itaas ng istante o sa ibaba? So kayo po ay sasagot gusto ko pong sumagot kayong lahat sa inyo pong kaisipan ngayon. Kahit di po kayo magsalita, alam po ng Lord ang laman ng ating pong mga isip. Naniniwala po ba kayo doon? Nilalang niya tayo, alam niya lahat. So, sabi doon, ngayon, sabi niya, kung ang sagot mo sa isip mo, ang pinakamaganda at pinakamahal na regalo ay saan inilalagay? Kung ang sagot mo ay sa pinakataas, ang sabi po doon ng Panginoon, I'm sorry, Lord, for the things I made it. And it's all about you. It's all about you, Jesus. Kung ang sagot niyo po, ang nilalagay, ang pinakamaganda at pinakamahal na regalo ay sa itaas, ito yung awit niyo. I'm sorry, Lord, for the things I have made it. It's all about you. It's all about you, Jesus. Bakit po? Lalo niyo pa pong maiintindihan. Ang pinakamahal at pinakamaganda pong regalo ay inilalagay sa pinakamababa. Ngayon, ang pinakamagandang regalo kung ang sagot po natin ay nasa pinakamababang istante, hindi mo inaabot ang mga ito, kundi yumuyuko ka para sa mga ito, para sa buhay mo. Nakukuha niyo po ba ako? So yung pinakamagandang regalo, kung ang sagot niyo po kanina ay doon mo ilalagay sa pinakataas. Ang sagot, ang awit mo po doon ay, I'm sorry, Lord, for the things I have made it. It's all about you. It's all about you, Jesus. Kung ang sagot mo naman ay doon sa pinakamababa, ang awit mo ay ganito, ang pinakamainam at pinakamahal sa Diyos mo ibibigay. Sabi doon, nakikita niyo po ba yung ibig sabihin? Yung pinakamagandang regalo ay hindi nilalagay sa pinakamataas. Kung ang kaisipan mo ngayon, ang regalo mo ay nilagay mo sa pinakamataas, ibig sabihin pagmamalaki yun. Pero kung ilalagay mo siya sa pinakamababa, yuyukuan mo talaga ang Diyos para siya ay sambahin sa espiritu at katotohanan. Amen? So, di ko na po kayo patataasin ng kamay kung sino yung may sagot doon sa pinakamataas. Kasi mangangatwiran tayo Kaya ako doon ilalagay sa pinakataas kasi mahal. Babasagin, baka mabasag, baka hingin ng iba. Di po ba? Pinakamaganda at pinakamahal na regalo pala ay doon nilalagay sa pinakamababa para yukuan mo ito para sa iyong buhay. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus at ang kanyang banal na espiritu na naninirahan sa ating mga buhay sa bawat
araw ng iyong buhay, kung hindi ka magpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon, sa Kanyang Espiritu, ang Espiritu niya hihingin mo, ibig sabihin kaya mong mabuhay sa loob ng maghapon na hindi kasama at kaulayaw ang Panginoon. Church, delikado na sa bawat araw ng iyong buhay na hindi mo niyukuan ng Panginoon, di ka nagpakumbaba sa Kanyang harapan, delikado ang buhay mo. Amen po ba? So saan po nilalagay dapat ang pinakamahal na regalo? Sa mababa. Ako po ang sagot ko noon. Sabi ko, Lord, sa mababa, ang dahilan ko, para kahit bata kayang abutin. Para kahit bata, kaya niyang laruin kung laruan. Para kahit bata ang utusan mo, kaya niyang kuhanin, kung mataas. Sabi ko, pag mataas, Lord, pag nagbangko ako, pwede kong mapatid. Pwede kong mabubal. Pero pag pinakamababa, iyon yung pinaka-safe na lugar na pwede mong paglagyan sa paanan ng ating pong Panginoon. Amen po ba? Hindi na po ba kayo kahinga sa presensya at kapangyarihan ng Panginoon? Ibibigyan pa niya tayo ng mahabang buhay at hininga sa pagsamba sa ating pong Diyos na buhay. So ngayon po, saan nilalagay ang pinakamaganda at pinakamahal na regalo? Sa ibaba. Natandaan po natin. Pangalawa, tanda ng isang nabagong pag-iisip. Kasi sabi niya, magbago na kayo ng isip. Ano daw po ito? Kapag daw po ang isang tao nagkaroon ng panibagong pag-iisip, siya ay matino at makatotohanang mag-isip. Di po ba? So, tanda ng nabagong isip, ang ibig po nung sabihin, ikaw ay mapagpakumbaba, hindi ka na nagnanais na kung ano yung makukuha, kundi kung ano ang maibibigay mo. Hindi ka naghahangad ng anumang bagay na itataas ang sarili mo, kundi magpapakumbaba ka sa harapan ng ating pong Panginoon. At pangalawa, kapag ikaw ay nabago na ang iyong pag-iisip, ikaw ay matino at makatotohanan na ang iyong pag-iisip. Dahil sabi niya sa Philippians chapter 4 verse 8, ano man ang totoo at kagalang-galang matuwid, puro kaibig-ibig at mabuting balita, iyan ang palagi ninyong iisipin. Sabi nga, pag meditate, pag limi-limiin natin, pag nilay-lilayan ang salita ng Lord, kung ano ang nakalulugod sa Kanya. Mga kapatid, may control po tayo sa ating pong kaisipan. Kung ano at ano ang gusto mong papasukin sa iyong kaisipan, kung ano mo ang gusto mong bulayin, patuloy na tayo po ay may control dito. Kaya naman po natin talagang kontrolin yung ating pong pag-iisip dahil nariyan ang 1 Corinthians chapter 2 verse 16. Mayroon po tayong kaisipan na katulad ng pag-iisip ng ating pong Panginoon. Kung ikaw po ay naliligalig, palitan mo ng salita ng Lord, palitan mo ng kapayapaan. Lagay mo sa iyong utak. Lagi mong meditate yun. I-replace mo yung mga bagay na nagpapainit ng ulo mo. Palitan mo to ng mga bagay na magpapasaya sa puso't kaisipan mo. Tiyak pong mahahalata. Kapag po kasi bubukas ang bibig, tiyak na masasabi kung ano yung laman ng ating pong puso. Kasi iyan po yung reservoir ng mga buhay pananampalataya. Di po ba yung iba? Lagi ko po kasing binabanggit. Lord, for I know the plans you have for me, not scarcity, but prosperity. Ito, Lord, yung kalooban mo. Ang kalooban mo, Lord, pagyamanin kaming mga anak ng Diyos, hindi kami papaghirapin. Di po ba? Gustong-gusto po ng Panginoon yun. Sinabi niya sa 3 John 2, holistic blessing. Kaya po magandang matuklasan niyo yung mga kayamanan ng ating pong Panginoon. Haggai chapter 2 verse 8, sabi niya, akin ang ginto at pilak ng Panginoon. Pwede naman talagang mga sayaw. We are heirs of Abraham. Galatians chapter 3 verse 29. Anak tayo ng ating pong Panginoon. We are made in the name of Jesus. Pag sinasabi ko nga sarili ko, wow, we are made. I am made in the name of Jesus. Kumusta yung ginagawa ng mga kamay mo? Kumusta yung mga iniisip ng mga kaisipan mo? Kumusta ang mga nilalakaran ng iyong mga paa? Kapag ikaw ay made in Jesus' name, you are genuine. Amen po ba? Parang di kayo kumbinsido na kayo ay genuine, na anak ng Lord, ba't kayo naririto?
Anak kayo ng Panginoon. Ang Espiritu Santo ang nagdala sa inyo ngayong umaga para na marinig nyo ang katotohanan ito na ang Diyos ay totoong nagbabago at siya ay buhay sa ating pong mga buhay dahil siya ay naninirahan sa iyo at sa akin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Palakpak ng mga buhay at binuhay ng ating pong Panginoon. So paalala po, matino na po tayo mag-isip ngayon at makatotohanan. Kaya nga, matuto daw po tayong kontrolin ang ating pong mga buhay pag-iisip. Magsanay na itoon ang iyong iniisip sa mga bagay na dalisay, kaibig-ibig, banal at kapuri-puri sa ating pong Panginoon. Kung ikaw po ay huhulmahin ngayon, anong mold o hulmahan ang kinabibilangan mo ngayon? Hinahayaan mo ba ang social media, ang mga tropa mo, ang magdikta ng temperatura mo, o ang Holy Spirit ang magsaset ng thermostat sa loob mo? Di po ba? Hinahayaan mo raw ba ang social media? Siyempre, pag may nabasa kang, minsan po kasi, kapag tayo nagbabasa ng message, halimbawa, may nag-message sa yung isang tao, ang naririnig mo yung tinig niya. Tama po ba? Kung magagalitin ang nag-message sa'yo, pag binasa mo yung message na yon, ang iniisip mo agad, galit siya. Di mo naman nakikita. Di ba? So mainam po na sa ating pong mga buhay, huwag kang magpakontrol sa social media. Maganda po na ipagpas mo yon. For example, mayroong kang time, maghanap kung ano-ano dyan, palitan mo to ng salita ng Panginoon. Dobling ibayo ang ibibigay sa iyo ng ating pong Panginoon. Pansamantala lang yan. Umuubos ng iyong oras. Pinasasakit, pinahahapdi ang iyong mga mata sa puyat. Mga kabataan, nagkukulubong pa ng kumot pero may liwanag. Ano yun? Di ba? Kala mo tulog na. Tatago pa sa ilalim ng unan para hindi makita ng mga magulang. Kitang-kita ka ng Diyos, kabataan, kahit saan ka magsuot na lugar. Di po ba? Maganda po na ang ating pong mga gadget ay magbigay ng kaluwalhatian sa ating pong Panginoon. Di po ba? Minsan kasi, naglalakad sa karsada, nagse-cellphone, inagaw, magagalit ngayon. Sino ngayon ang may kapabayaan? Hindi ba't ikaw? Dapat nasa proper yung iyong paggamit. Dahil binigyan tayo ng pag-iisip ng Panginoon ng katulad ng Kanya pong pag-iisip, huwag po natin itong sayangin. Amen po ba? Tandaan mo, you are made. Saan ka gawa? We are made in the name of Jesus. Hindi ka lang basta-basta, hindi ka ukay-ukay, hindi ka pinagsawaan. Ikaw ay first class sa harapan ng ating Panginoon and you are genuine. DNA ng ating pong Panginoong Jesus. Amen po ba? Ayaw ng Diyos na manatili tayong tameme. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Sabi nga, we are the head and not the tail. Above and not beneath. So sabi pa nga yun, yung daw blessing talaga mag-overtake sa atin. Sarap yun, di po ba? O panalangin natin, Lord, pakapalin mo lahat ang aming pong mga bulsa. Sa pinansyal, hindi sa papel. Papel na mga resibo. O maganda sa pinansyal para nung pagka meron tayong lumapit sa atin, may aabot tayo, madaling dumukot yung ating mga bulsa. Madaling dumukot yung ating mga kamay. Eh yung mga kamay na yan, very generous yan. Dahil ang Panginoon natin ay very generous God. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Sabi nga niya, nung umattend po kami ng vision casting, marami pong naka-attend dito. May nagrema po sa akin dong matindi eh. Sabi niya, sa mga anak ko, mayroon ba kayong ibinibigay at ibibigay pa sa Panginoon na hindi galing sa Kanya? Nagulat po ako. Napa-oo nga ako. Sabi ko, oo nga Lord, lahat. Na to, yung ibinigay namin dati, yung ibinibigay namin ngayon, at yung ibibigay pa namin, ito ay
ay sa'yo pa rin. Wala kaming pag-aari kahit kanino. Ang maganda lamang po, pinagkalooban tayo ng Panginoon na makapagbigay kung anuman yung ating makakaya sa ating pong Panginoon. Amen? So yung mga kamay na yan, yung mga paa, tatandaan nyo po lagi, hindi po made in anong lugar yang inyo pong mga paa, ang inyo pong mga kamay, ang ating pong mga kaisipan. Iyan po ay made in Jesus' name. Amen po ba? Ang Diyos po ang may-ari niyan. Siya po ang bumili. Sabi niyo po sa akin kanina, pag may binili kang bahay, ikaw ang bumili. Wow, bahay, sarap. Sarap namang isipin nun. Lord, may sarili kong bahay. Ako na ang may karapatang tumira dito. Totoo naman po, di po ba? Ikaw ang bumili. Sino may karapatan? Sobrang bait mo kapag bumili ka ng bahay, ang pinatira mo yung iba. Marami po ritong nag-aantay kung kanino nyo po patitira. Di po ba? So, napakapalad po natin. So, sa pagpapatuloy po ng ating pong pag-aaral, number 3, walking in purity. Paano ba lumakad sa kadalisayan? Ang transformation hindi one-time big deal. Araw-araw itong testing o pagpapatunay sa plano ng Diyos. Naglalakad tayo sa purity sa pamamagitan ng maliliit pero consistent na desisyon. Sabi niya sa Psalms 119 verse 9, yung kaninang nabanggit po ni Pastora, paano ba mapapanatiling puro ng isang kabataan ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagsunod sa salita ng ating pong Panginoon? Sabi niya sa James chapter 1 verse 22, mainam po na tayo po ay doers the word of God. Alam niyo po ngayon pong umaga, lahat po tayo ay napakinggan ang salita ng Lord. Lahat po tayo nakarinig. Lahat po tayo ay nakabasa at nakatitig sa kung ano yung sinasalita ng Panginoon. Maliban na iguhit ng Banal na Santong Espiritu at itatak sa isip nyo ang mga salitang binitiwan, yun lamang ang magkakaroon ng kaganapan. Amen po ba? Ako po ay very blessed na kapag si Brother Eddie po ay nagtuturo, matalas. Yung kaisipan ko na ibinigay niya na tumitimo agad sa aking kaisipan. At na-memorize ko agad ito. Binubulay-bulay ko po siya lagi. Kung titingnan niyo po ang sinasabi po ni Brother Eddie, tinuturo ay paulit-ulit. Pero iba-iba ang revelasyon at laging sariwa sa ating pong mga buhay. Yun yung salita niya. At napakainam po kapag po ang isang tao ay kinakasihan ng Banal na Santong Espiritu, ang binitiwan niyang salita ng Lord, agad kakagat sa inyo pong mga puso. Titimo ito agad sa inyo pong mga kaisipan. At ito'y patuloy na magkakaroon ng manifestation sa inyong buhay. Hindi pa kayo lumalabas rito, nasa inyo na yung mga puso. Diyan ay itinatak na ng Banal Santong Espiritu. Siya lang ang pwedeng gumawa niyan. Hindi ako o hindi man sinong tagapagturo dito. Maliban na kasihan ng Banal Santong Espiritu, ang mga salitang iminutawi sa mga bibig ng tagapagturo, doon pa lang magkakaroon ng kaganapan sa ating pong mga buhay. Di po ba? Kaya napakasarap po na umaattend tayo sa church na buhay. Buhay na hindi yung minsan, sa kapagura natin, nakakatulog tayo. Dinadanas ko rin po yun minsan eh. Minsan duling na, tingin ko sa preacher, dalawang ganun, no? Ay, umaalis ako dun sa upuan ko, umihiwalay ako dun sa likod, hindi ako sumasandal. Bakit po? Pumunta tayo rito para sumamba, hindi para matulog. I-reserve na natin yan doon sa ating mga tahanan. Nagpagod ka pa, gwapo, yung mga lalaki, no, ayos pa ng buhok, yung mga polo na yan, pipili pa ng pinakamainam na damit, maging yung mga babae, kahit magkilay, minsan hindi pa pantay, okay lang yon. Kasi, papunta tayo sa ating pong Panginoon. Amen po ba? Mas maigi na, mas masipag at masigasig tayo sa paglapit sa sambahan sa ating pong Panginoon. Siya kasi yung nararapat pag-alaya nun, di ba? Kung pupunta kayo rito, pwede mo namang itabo yung antok. Ikaw, espiritu ng antok, lumayas ka sa mga mata ko. In Jesus' name, you have the authority and power to destroy all the works of the devil in your life. Wag mo lang siyang palayasin, wag mo lang siyang durugin, i-uproot mo siya. Wag mo lang siyang i-uproot. I-command mo siya to bow down in the name of Jesus. You have made in the name of Jesus your mouth. There's a blessing, there's a power in your tongues. Life and death is in the power of your tongues. Amen po ba?
Proverbs chapter 18 verse 21, kung laging sabi, oh, hirap naman ang buhay. Umasa ka pa, sinabi mo na. Kung lagi mo sinabi, masarap mabuhay, masarap maging Kristiyano, totoo naman po. Kung di kayo nakakilala, nasa na kayo ngayon? Nasa na kaya kayong lupalop? Ako po siguro kung di ako nakakilala sa Panginoon, baka buhol-buhol na yung buko. Yung, alam niyo yung buhol-buhol ang buhok? Oh. Sabi nga, baliw lang daw ang nagkakarga ng basura sa katawan. Di po ba? Kapag kargado ng mga plastic ang katawan, ibig sabihin wala yun sa katinoan. Tayo po ay binigyan ng katalinuhan at kaisipan ng katulad ng pag-iisip ng ating Panginoon, kaya tayo ay sobrang blessed sa Kanya. Imagine nyo po, minsan, may maganda sapatos, masakit naman ang paa mo. Balibag mo lang yan, di ba? Sipain mo pa, masakit Oh. Minsan may ingrown ka nga lang, magsuot ka ng sapatos, anong gagawin mo? Pispiliin mo pa stepet, sipain mo yung sapatos mo, masakit kasi. Diba? Anin mo yung mga branded na sapatos? Wala ka naman paa. Oh. Anin mo yung magandang damit? Sabi nga ni Pastora Techi, BMW daw yung bilbil. BMW. Bilbil mo, ang dami naman nun. Kaya nga, di ba? Kaya nga mas mainam sa ating pong mga buhay na tayo ay pure na lumalakad sa harapan ng ating pong Panginoon. Hindi yan nasusukat kung ano ang suot mo, anong brand mo. Mahalaga, you are made in the name of Jesus. Amen! So, masaya. Di po ba? Kaya nga sabi, paano daw mapapanatili ng kabataan? Hindi lamang para to sa kabataan, kundi sa ating matatanda. Kung ikaw ay may asawang babae, huwag ka nang palingap-lingap. Kung saan? Doon ka na itinalaga ng Lord. Kahit anong gawin mo, yun yung katakip mo, parang kaldero. Paglapat, talagang madaling maluto, di po ba? So, wag na pong palingap-lingap. At kung ikaw naman ay lalaki, may asawa ka ng babae, pumirmi ka na dyan, manirahan ka na dyan, tumahimik ka na. Kung ikaw man din ay babae, ganun din naman. At kung ikaw naman ay wala pang asawa, abay mag-antay-antay ka, wag mong madaliin ang pangmatagalang desisyon. Dahil kasabi nga ng matatanda, hindi yung kanin, pag sinubo mo, iluluwa mo. Tapos nakakasisi, tatanungin mo ang Lord, Lord, ba't ito pinagkaloob mo? Ikaw gumusto nun, ikaw pumili nun, hindi ang Lord. Pinag-pray mo pa, oo, sang araw. Wow, sang araw, habang panahon mong kasama. Pagkatabi mo pala, di ba katulog? Lahat ng katabi, pati kabilang kwarto, parang may barko sa loob ng kwarto. Anong gagawin mo? Tapalan mo ng unan yung bibig. Kung madisgrasya mo pa, nakulong ka pa. Ay naman. Kaya yung mapangmatagalan, iyan ay hindi minamadali. Iyan ay ipinapanalangin sa Panginoon. Amen po ba? Kung ikaw naman ay estudyante, mag-aral ka muna. Huwag ka munang manligaw. Manligaw ka, hingi ka ng pambiling bulaklak sa nanay mo pa, sa tatay mo pa. Hindi sa'yo nang galing yun. Sa nanay mo, kasi iyon ay allowance mo. Huwag magmadali. Kapag namali ka, sisisihin mo ang Lord, sisisihin mo yung sarili mo. Hindi dapat. Bago ka dumating sa pagkakataon na yon, matuto ka ng maging matinong mag-isip. Pag-isipan mong mabuti. Kung ikaw estudyante, mag-aral kang mabuti. O kung ikaw naman ay medyo nandun na sa alanganin at wala ka pang asawa, mag-pray ka pa rin. Bakit? May mahirap ba sa Panginoon? Wala naman po, di po ba? May narinig po akong isang testimony. Mahirap po ang buhay nila. Sila po ay nakatira sa squatter, no permanent address, NPA daw. Graduate ng kolehiyo. Hindi niya malaman kung saan niya i-address ang kanila pong tahanan dahil nga squatter. Natuto siyang mangarap. Tatlo silang magkakapatid, iniwanan siya ng kanila pong tatay at sumakabilang bahay. Nagsikap yung nanay, pinag-aral mabuti yung mga anak at yung anak nag-aral ng mabuti at yung panganay nag-give way dun sa mga kapatid. Pinag-aral niya lahat yung kanyang mga kapatid, binili niya ng bahay yung kanyang nanay. Pagkayari nun, nagsabi siya sa Panginoon, Lord, baka naman
Pinagbigyan siya ng Panginoon. Alam niyo kung ano binigay sa kanya ng Panginoon? Isang engineering na may sariling bahay. Hindi lang gumagawa ng bahay, may sariling bahay. At siya mismo binigyan ng bahay ng ating pong Panginoon. Kaya wag pong magmadali. Marami pong planong mainam at mabuti ang ating pong Panginoon. Amen po ba? Sa mga may asawa, wala po ako masasabi, pagtyagaan nyo na yan. Iyan na po yan. At sa pananalangin nyo po, may sigurado pong mangyayari. Babait at bubuti yan. Amen po ba? Yung puso niyang masuwayin, papalitan niya ng Lord ng pusong masunurin. Yung isip niya, mababago yung kaisipan niya. Mawawala yung kaisipan niyang pamundo. Mapapalitan niya ng pag-iisip ni Jesucristo. Amen? Because we are made in the name of Jesus. Amen? Tayo po tayo lahat. Lagi niyo pong babanggitin, pag medyo nadidiscourage o nadidiscourage kayo, lagi niyong isipin, I am made in the name of Jesus. Yung gawa ng mga kamay mo, gagawa yan ng hindi extraordinary ngayon. Gagawa yan ngayon ng mga kamanghamanghang bagay. At ang anointing po ng Panginoon, hindi nyo kayang pigilan. Dadaloy po yan sa inyong kaisipan, bababa sa inyong puso, lalabas sa inyong mga kamay at mga paa upang magbigay ng kalwalhatian sa ating pong Panginoon. Awit po tayo sa ating pong Diyos. Hallelujah. Ang pinakadalisay at pinakamahal, ang pinakamahusay, aking Buong puso't lakas at kaluluwa, sa pinakamainam ay karapat dapat ka, o tanggapin nawa'y malugod sa aking handog. Ang pinakamahisay, Yes, oh Jesus. at pinakamahal. Sa'yo po ito nararapat, ang pinakamainam at pinakamahal. Ang pinakamahusay, aking ilalaan. Hallelujah. Buong puso Lakas at kaluluwa, sa pinakamainam ay karapat dapat ka, o tanggapin nawa'y malugod sa aking handog. Ano pa ba? Ano pa ba ang maihandog ko, liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandali, ito'y tangan at mga bagay na tinuloy kong yaman. Ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. Sabi ng Panginoon sa'yo, I will be with you always. In Matthew chapter 28 verse 20. And then sabi niya,
Katulad ng niebe pagbagsak sa lupa, di na muling magbabalik. Kakalat na ito sa lupa at nagiging pandilig. Kaya may pagkain at binhin panghasik. Ganyan ang kanyang salita. Gagawin nito ang lahat ng nasa sa iyong buhay. Isaiah 55 verse 8 and 9. Never leave you nor forsake you. Hebrews chapter 13 verse 5. Siya ang may sabi, di kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. He will supply all your needs according to His riches in glory. In the name of Jesus. Siya ang may sabi sa'yo, bibigyan niya lahat ng katugunan, ang iyong mga daing at hinaing. Sinagot niya ngayon ang iyong mga panalangin. Karapat dapat kang magsaya at magdiwang at siya ay luwalhatiin sa iyong buhay, sa iyong pamilya, sa iyong hanap buhay, sa iyong kalusugan, sa iyong pisikal na pangangatawan at lahat ng aspeto ng iyong buhay. Ito ay magpapunction normally